think you'd be interested in joining our sorority. Wala naman sigurong hazing dito, no? Sigurado ko na ba talaga dito? Ngayon, pinipigilan mo ako sumali sa soro. Nang papaalisin na ni Justine si Moises sa headquarter nila, ay wala silang kalamalam na takot si Tyrone na nagtatago sa loob. Nang papalabas na si Moises ay hinabol siya ni Tyrone, kaya halos mapagbuhatan niya ng kamay dahil nagulat ang binata. Nang hawakan ni Tyrone ang balikat niya, sabay sinabihan niya si Moises na hindi niya alam kung anong pinapasok niya. Sabay sinabihan niya ang binata na baka hindi na siya makalabas ng buhay. Sabay umalis na ito, kaya mas nagduda si Moises. Dumiretso si Moises kila Maki at Kelvin kung saan nagre-rehearse ang binata dahil sa pageant kinabukasan. Nasaktong nasa stage si Kelvin pero nawala ito sa speech niya dahil sinesenyasan ni Moises kaya napagalitan siya ng trainer niya. Nang bumaba si Kelvin sa stage ay sinabihan pa siya ni Maki na baka pwede na niya itong ilakad sa trainer nila, baka sakaling maisali ito at manalo siya, pambili niya ng bagong headphone. Sinaan naman ni Kelvin na badshot na siya sa trainer nila dahil kay Moises, sabay tinanong niya kung anong sasabihin nito. Sinaad ni Moises na may nalaman siyang bagong impormasyon na posibleng sumali si Roland sa GSX kaya nagulat sila Maki at Kelvin. Habang in-interview naman ni Eleazar si Danica at binasa niya yung sulat ni Monica. Tinanong ni Eleazar kung bakit ngayon lang siya lumitaw na agad namang sinaad ni Danica na hindi agad sinabi ng mama niya kaya giniit ni Eleazar na dahil tumatakbo siya bilang presidente na pinaliwanag naman ng dalaga na hindi niya intensyong magkagulo kaya sinaad ni Eleazar na ang dami ding nagkiklaim na anak niya o na anakan niya pero agad namang sinaad ng dalaga na wala na siyang ibang matakbuhan dahil patay na ang mama niya. Habang giniit ni Jaime na nangyari na ang ganung bagay sa pamilya nila noon, na agad namang sinaad ni Divine na kung totoong anak ni Eleazar si Danica, ay ibang iskandal na naman na siguradong siya na naman ang mag-aayos. Agad namang giniit ni Jaime na babantayan sila ng mga kalaban nila na patawang sinaad ni Divine na totoo namang madaming dumi ang maibabato sa kanila na sinita ni Rafael dahil hindi yun nakakatuwa pero sinaad ni Jaime na totoo ang sinasabi ni Divine. Sa pag-uwi naman ni Eleazar ay binasa niya ulit yung sulat kung saan sinaad ni Monica na minahal niya ito pero malinaw sa kanya noon na magkaiba ang mundo nila, na alam niyang mas mahalaga ang ambisyon niya at nakakasagabal lang siya sa pangarap niya, kaya minabuti niyang itago na buntis siya. Pero iba na ang sitwasyon dahil may taning na ang buhay niya, sabay nakiusap siya kay Eleazar na siya na ang bahala kay Danica na sa mga sandaling yan ay patay na si Monica. Kaya nakita ni Eleazar ang sarili niya kay Danica dahil isa din siyang bastardo pero kinupkop siya ng papa niya noong namatay na ang nanay niya. Naglakas loob si Tyrone na balaan si Moises dahil alam niyang nanganganib ang buhay ng binata sa mga kamay ng sagrado dahil patuloy siyang nakikialam sa pag-iimbestiga sa kaso ni Roland. Ang alam ni Tyrone ay hihinto na si Moises dahil nalaman na niyang nanganganib na ang buhay niya, pero ang katotohanang sinabi ni Tyrone sa kanya ang mas magtutulak sa kanya na patunayang nagsasabi sila ng totoo ni Aling Nadia at totoong may pumatay kay Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.